forerunner lang nga po ako ni Pastor Roland. Siyempre, recognize ko si Pastor as yung ginamit talaga sa amin. It's been a year, 1995, 1994, mga ganun. Actually po, yung mga pastor, hindi yan perfect. Agree kayo doon, mga kapatid? May imperfection yung mga pastors. Kaya yung mga members, dapat iniintindihan. Kasi yung problema ng pastor, minsan ayaw problemahin ng members. Pag problema ng members, problema ng pastor. Lugi naman yung pastor. Pagka yung pastor may problema, bahala ka dyan, pastor. Problema mo yan eh. Amen? Bakit to? Kasi naranasan ko na. I've been in shepherding doon sa Tanay. Kahit ako mismo, kahit yung mismong pamilya ko. We have struggle. Yung binabanggit kanina ni Pastor Jerry. Kala nyo wala yan sa Bible? Bago ka magpastor, dapat pastor ka ng pamilya mo. Sangayon kayo doon, mga kapatid? Biblical yan, nakasulat yan. If you read in the Bible, 1 Timothy chapter 3, nakasulat po yun. Yung sabi ni Pastor Jerry, kailangan pinipilit yung anak. Sino agree dyan? Kung hindi kayo, kung disagree kayo, may proof ako dito. Ang sabi ng Bible, with all gravity. Ay, matindi to. Sa anumang paraan yan, kailangan niyang sumama dun sa kanyang magulang bilang respeto sa kanyang magulang. Pag sinabi ng tatay mo, sama ka sa akin sa church, ano sasabihin ng anak mo? May sayings to doon sa Facebook na alam ko nababasa niyo rin. Anong gusto niyo? Bit-bitin niyo yung anak niyo sa church o kayo ang magbibit-bit doon sa anak niyo papunta sa church para basbasan ng huling hantungan? Sino po may gusto niyan? Ayaw kong gawin yun. Kung yung anak ko dadalhin ko dyan para basbasan lang. Tapos dalhin na doon sa libingan. O anong gusto niyo? Pilitin niyo yung anak pumunta ng church o hindi? Ay, pipilitin ko. Sabi ng Bible, with all gravity. Nakasulat po yun, mga kapatid. Kaya hindi yan unbiblical. Sabi ng 1 Timothy, pagka chinek po natin, kung may magpa-plus lang po dito, that's part of patriarchal training aspect. Hindi pa, yung LCM, marami pang problema. Kala nyo ba yung pastor walang problema sa LCM? May mag-asawa ba na hindi nag-away? Problema po ba yan? Problema yan. Eh lalo na dun sa mga young people na pagdating dun sa kanilang damdamin, mapusok. Ay nako, napakatindi niyan. Naranasan ko yung naranasan sa Manalite, naranasan ko din mismo dun sa church, dun sa Tanay. And we have struggled. Love, courtship, and marriage, damage. Sinisiraan pa mismo yung pastor. Naranasan ni Pastor Jerry, natakbuhan ko si Pastor Jerry dati. Ngayon, ako rin yung tinatakbuhan. Naranasan ko na. Yung mga pastor po, mahalin niyo yung pastor niyo. Hello. Sabi ni Brother Branham, love your pastor, respect your pastor, support your pastor. Maraming pastor ng Manalite. Gusto ni Bar Francis, share ko na to 10 minutes naman to. Pero gusto ko lang, share lang yung experience namin mag-asawa. Yung pera ng pastor, pera lahat ng congregation yun. Sobrang tindi, mga kapatid. Ipanalangin nyo kami sa Tanay kasi hindi po kami malakas. Nangihina kami. Even us, with my wife, we have many struggles in life na hindi namin yan sinasabi sa members. Alam ko may mga struggles din sila. Pero ang problema dito, burden bearer yung pastor. Sabi ni Pastor Jerry kanina, dapat turuan talaga yung pastor. Hindi ito paramihan ng member. Kahit maraming members, 200 ang members mo, pero hindi naiintindihan yung mensahe, mapupunta kaya sa rapture yun? Yung sinasabi ng ibang end time na claiming. Kiniklaim ko yung anak ko maliligtas. Pero anong ginagawa niya?
Hindi, basta kiniklaim ko. Anong verse na pinangahawakan ng mga claimers? Ano sabi doon? Me and ano sa doon? Yung soldier yata. Ikaw at ang iyong sambayanan ay maliligtas. Hindi yun shortcut eh. Na ikaw sa isip mo, basta yung anak ko maliligtas. I just claim it. Hindi po ganun mga kapatid. May process of salvation talaga yan. Kung hindi nila naunawaan yung tamang Godhead, tingin mo makakasama sila doon? Ang pagkaalam nila si Kristo yung Ama? Hindi, di ba ikaw yung Ama? Hindi, may anak ako. Hindi yan ang tinuro ng pastor ko. Parang pagharap mo doon, teka, may ama pa pala. Kala ko ikaw na yon. Di ba? Ito medyo namamahalang mabuti sa kanyang sariling sambayanan. Hello, mga kapatid. Kami mag-asawa, bumabiyahe kami mismo sa sarili naming sasakyan. Pero yung pamilya, yung anak ko, naiiwan sila. Alam namin dalawa yung pagkukulang namin. Nag-aaway kaming dalawa. Who cares? Diba? Ano pakialam namin sa inyo kayo, ganun eh. Kung walang hukom ministry, walang magsisesyon na pastor, na mas mature dun sa pastor pa, sinong gagawa? Hindi, sariling diskarte na lang namin yan. Parang ganun namang lalabas. Bahala na, ipag-pray na lang sa Diyos. Paano kung naghiwalayan? At walang nagpayo ng tama dyan. Di sira yung ministry. Mga kapatid, ito real talk to sa buhay namin mag-asawa. Hindi ako magsasalita ng hindi naranasan sa buhay namin. Kaya I honored many pastor. Lahat ng pastor dito, ino-honor ko sila. Because yung manggagawa, hindi yung biro. Nalulungkot nga ako, si Brother George, pupunta na ng probinsya eh. Sabi ko, sayang. Wala na akong kadebate. Diba? Even Pastor Jake, hindi ko na makasama sa ministry. Alam niyo mga kapatid, nalulungkot ako na pero si Pastor George ang hahalili sa akin pagpunta ko ng Bacolod. Sana makasama ko sila Pastor Yuri sa Bacolod. Kasi ang daming end time doon. Even siguro si Pastor Alfredo Sakaya, nandun sila sa Sagay. Mapuntahan. So, mga batid, gusto ko lang i-share to. Ito, pasakali lang po yun. Pero totoo yan sa puso ko. Ipag-pray nyo kami mga kapatid. One of these days, we go to Brother Francis para dun sa session regarding dun sa love, courtship, and marriage. Hindi lang po yun sa PTA. Ayaw kong maging ipokrito na parang tingin ko ang pamilya ko okay lang. Kumakain 3 beses sa isang araw, mayroong ganito, may ganyan, pero may problema. Spiritually. Hello mga kapatid. Ito po yung gustong i-share. Ayun pala kanina, sinusupi lang kanyang mga anak. Biblical yun. Sa English, tingnan nyo sa English bro. Pilitan with all gravity. Mabigat yung gravity. Kahit anong paraan, susundin niya ang kanyang tatay at nanay. Kasi walang matigas na ulong anak sa langit. Mayroon bang matigas ang ulo doon? Sa Israel, pag matigas ang ulo ng bata, anong gagawin? One that ruleth well, his own house. Yung house of God, hindi lang church. Bahay dapat ng Diyos, yung bahay mo. Hindi yan pugad ng panoorin na hindi sa Diyos. Sino may TV sa bahay? Sinong may cellphone? Maganda pa ang cellphone. Android 13. Napakabilis. Ang bilis pindutin. Netflix ang laman. Ano yung bago ngayon? Ano yung latest? Tanungin nyo, anong latest ng Netflix? No.
Yung sinishare ni Pastor Jerry, yun din yung prayer ko. Sana one of these days yung anak ko maging pastor. Parang gusto niya yata, sabi niya, ayoko yata ang pastor. Bakit? Ang hirap-hirap ng pastor. Halos gumapang po ako sa hirap. Alam yan nila, Pastor Jerry. Umiiyak ako sa Panginoon, Lord, sana, sabi ko, kahit ano lang, makadalo lang kami, maging karapat-dapat lang kami sa harapan mo. Okay na yun. Kahit hindi ako maging katulad ng mga pastor na nakaraptor. Diba? Pag nakaraptor ka, ibang tatayo ka sa pedestal. Subukan mo, nakabike ka, nakamotor. Minsan mini-misinterpret pa si Pastor Ferdinand, hindi message believer. Bakit? Dinidisregard daw. Bula ang propeta daw si Barbanam. Pag nagkamali ba, bulaan na? Oh. Lahat ba ng manggagawa nagkakamali? Kahit sa doktrina. Ang Diyos ba, ang propeta Moses ba nagkamali? Nagkamali. Kaya nga, hindi nakapasok sa promised land eh. Oh. Si Brother Branham ba nagkakamali? Sana mapanood nung nagsasabi sa akin ng ganun eh. Nanonood. As usual, pinapanood nila. Si Brother Branham ba nagkakamali? Sasabihin nila, nagkakamali bilang tao. Punta tayo sa doctrine. Abot niya ba yung naaabot natin ngayon? Eh sabi ng Panginoong Jesus, greater things. Yung Revelation 10:8 to 11, ano ba yan? Yung kinakain na mapait sa tiyan. Hindi lang po yung doctrine. Yan yung application mismo sa buhay mo. Hindi lang ikaw. Ikaw tumanggap. Hindi lang ikaw. Dapat yung asawa mo nag-i-enjoy sa message. Tingnan nyo, yung mga asawa ng pastor, pasensya na ho kayo. Gusto ko lang i-expose ito. Nasaan yun? Nagtitimpla ng kape. Baka magalit yung nasa kusina eh. Wag na ho ha. Pero saludo po ako dyan. Hindi lang kayo taga-timpla ng kape. Nami-misinterpret ako, Pastor, ba't mo pinatayo yung mga young people mo sa pulpito? Pambihira. Pati yun mini-misinterpret. Pag walang tao sa pulpito, banal ba yan? Sino bang gumawa ng pulpit? Si Kristo ba may daladalang pulpito every time magpipreach? Misinterpretation, may pinapatayo ka. Hindi ka message believer. Ang sabi sa akin, nag-comment, sabi ko, you can easily judge those co-pastor mo, pero hindi mo muna tinanong kung bakit. Ang bilis nyo mag-judge, pero hindi nyo alam kung anong reason. Anong gusto nyo? Pag-sharein nyo yung babae? O pag-chismisin nyo yung babae? Ay, dapat umupo na lang din. Kahit mag-chismis, okay na lang yan. They misinterpreted this. Yung pagtayo dyan, mga kapatid. Pero ba, ano yung mali? Dapat, sabi ni Pablo. Ano yung mali? Mag-assert authority. Yun yung mali. Gusto ko lang i-share. Holy Ghost yung sharing ko dapat. Sino ba yung Holy Ghost? Si Kristo yan. At yung Ama. Ito po. Hindi ko talaga ito mapigilan eh. For if a man know not how to rule his own house, how shall he take care of the church of God? Talagang pumapasok mga kapatid to dun sa akin. Paano kung magngangalaga ng isang church kung hindi ko kayang pangalagaan yung asawa ko, anak ko ng mabuti? Ang pangangalaga ba pagbibigay lang ng pagkain? Pagbibigay ng magandang higaan? Pagbibigay ng cellphone? Pag-aaral sa kanila? O spiritual po yan mga kapatid? Sabi ng Bible, ang karunungan ng lupa walang kwenta sa karunungan ng Diyos. Kung ang bagay na yung you rule your own house, kung ang house mo ay hindi sa Panginoon, kahit ikaw ay message believer, pagsisi ka sa Diyos.
Kasi dapat ang bahay mo, house of prayer, house of devotion. Hindi yan house of Netflix. House of sharing yan. Paggabi dapat mayroon kayong pabasa report. Sinong message believer ang nagbabasa pa ng booklet? O baka yung tablet na lang? Yung booklet, ayaw na namin dyan. Si pastor, si mother, naghihirap magbigay ng mga ganyan. Pero ayaw basahin doon, inaamag lang. Mga batid, you take care the church of God, hindi lang yan yung church. Ito. Tandaan niyo po, yung pag-take care dyan, pinapakain yan, binibigyan pa ng vitamins yan. Alam po yan ng congregation ko. Sa hirap na nararanasan namin doon, mahirap yung ipagpatuloy yung gawain kung hindi yan leading ng Diyos. 1 hour, 1.5 hour ang pagpunta namin doon. We need to have 1,500 weekly. Sa diesel lang yun. Balikan po yun, weekly. We need to have 1,000 para sa pagkain lang doon sa mga bata. Anong trabaho ni Pastor Menan? Lalamove driver lang. Saan ko kukunin yun? Kung hindi sa tulong ng Diyos. Alam ni Pastor Jake yan? Katuwang namin. Ang tagal na kasi ayaw bumalik ni Pastor Jake Di ba? So mga batid, ang pagpapastor, hindi basta-basta yan. Kaya, salamat Pastor Narding. Nag-decision po kayo. Bago matapos yung oras, tapos na. Holy Ghost po na ako. Yung Holy Ghost, sa John chapter 14:23, yung salitang we. Brother, pasuyo nga po. Okay. Si Jesus mismo po ito Jesus answered and said unto him, if a man love me, he will keep my words, and my Father will love him, and we, malinaw to we will come unto him and make our abode with him. Yung salitang we, plural po yan, Dalawa talaga yan. Dalawang entity. Yung term ko kanina, narinig ko kay Pastor Yuri. One person. Pero, agree ako doon. Pero hindi isang identity o entity lang. Two identity, two personality. Hindi ko ginagamit yung person. Hindi ko siya gagamitin doon sa spirito. Bakit? Yung person, ginagamit lang yan doon sa may flesh. For me. Pwede nyo akong i-correct. Kasi mayroon yan doon sa Hebrews chapter 1 verse 2 na persona din. Person. Image of His person. Express image of His person. Nakasulat yan. Hebrews 1:2. Okay. Sino ba yung Holy Ghost? Susugin natin yung talata. Yun, balik. Ito, dito bro. I will not leave you comfortless. I will come to you. Hindi to word lang. Hindi to yung sabing, word of God lang yan. Mayroon niyang life. Mayroon niyang spirit. Kasi sabi ni Kristo, hindi ko kayo iiwanang mag-isa. Ako ay... Sinungaling ba siya dyan? Nung sinabi niya, I will come to you. Nang ibig sabihin pala nun, yung salita ko nandyan sa inyo. Hello? Sabi niya, yet a little while, the world seeth me no more, but ye see me, yung nakikita niya present, because I live, ye shall live. Brother,
Doon nga muna sa medyo taas. Ayan. Ito pa. I will pray the Father that He shall give you another comforter. Alam na natin. Yung comforter, sa Greek word po niyan, parakletos. Ang ibig sabihin ng parakletos ay, ano? O, tingnan natin sa 1 John chapter 3 verse 1. Ito ay parakletos din. Tama ba yan? Second, pasuyo nga. Chapter 2 verse 1. Parang magkamali ako eh. Ayan. Ang ibig sabihin po ng parakletos sa Greek word, advocate. Alam niyo po ang ibig sabihin ng advocate? Tagapagtanggol. So sabi dito ni John, my little children, these things write I unto you, that ye sin not. If any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. So, yung advocate mo diyan, hindi yan nandun lang nakaupo. Sabi ni Kristo, hindi ko kayo iiwanang mag-isa. Ano ibig sabihin niya? I. Personal pronoun I. Hindi niya sinabing, ito yun. Kasi may narinig ako, alam ko naman po, alam niyo yun, na wala daw espiritu ni Kristong tumatahan sa believer ngayon. Ama lang ang tumatahan. Hindi ako naniniwala kasi kung ang espiritu ng Diyos ang nasa iyo lang, sabi ni Kristo, I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father. Walang dadaan sa dediretso sa Ama kung hindi si Kristo dadaanan. Okay, nandito naman eh. Hindi pa naman umaakyat eh. Kahit hindi pa umaakyat, kailangan mong dumaan sa anak. May verse, ano pa yung verse? Matthew 2 or 3 gathers in my name. I in the midst. Yung salita po na I in the midst, definite article yun na sinasabi niya na talagang siya yun. Hindi yun ibig sabihin na, hindi yun symbolical. It's not symbolical term na ginamit ni Kristo. That is exactly explicit word galing kay Kristo na ako yun. Sige nga bro, pahapayanap lang. 2 or 3 gathers in my name, I in the midst. Ano pa ba yung ibang verse ko? Ito counting verse lang po ito. Kaya ko po ina-share na, sana pagbigyan namin ni Pastor Lito, kasi uuwi na po kami. Malayo po ang travel namin, 1 oras din yun. Mga 1.5 pa. Malayo sila, Pastor. Kaya po nauna lang kami, kasi may ihahatid ako eh. Iikot pa kami ng ganyan. Baka pagalitan na yan, girahin ako ng nanay. Ano ba yun? May search bar dyan po eh. 2 or 3. May verse yan. So, ulitin ko po. Explicit, the Bible says, si Kristo kasama yung Holy Ghost. Sa Holy Ghost, we. Ito mahirap to alisin. Mahirap to, di ba? Kami ay isa sa Kanya. Ang tanong, sino yung may Spirit of Christ? Ito na lang bro, pakisearch nga ba, The Enoch? Pakisearch sa cellphone nyo. Sino pong may Android phone? Pakisearch nga po, Spirit of Christ. Romans chapter Espiritu ni Kristo. Romans chapter 8 verse 9. Yung Espiritu ba ni Kristo tumatahan sa inyo? Yes. Maaaring hindi kayo agree, no? But if the Spirit of Christ dwells in you, hindi yan Word of God lang. Hindi yan yung revelation of the Word na nasa inyo. That is the Spirit of Christ. But ye are not in the flesh, but in the Spirit,
If so be that the Spirit of God, tingnan niyo po to, dalawang ibig sabihin. Yung Spirit of God dwells in you. Tapos sabi niya, now if any man have not, ito malinaw to eh. Pag wala daw Espiritu ng Kristo, don't misinterpret yung sinasabi ko na, sabi ni Pastor Yuri, dalawa yung Christ. Ulitin ko po, medyo parang dito, medyo ano ko. Pag sinabing Christ, isa lang yan sa akin Pastor Yuri. The Anointed One. Yan ang ibig sabihin ng salitang ito. Yung Kristos, no? O yung Masyak sa Hebrew, at Christ sa English, the Anointed, isa lang yan. Yung anak lang yan. Eh, kung may term pa ka na ginagamit, the Spirit of Christ that was in them, that's another thing. Yung binabanggit kanina ni Pastor Daniel, I agree, Pastor, wala si Kristo sa pasimula. Kung sinasabi nyo na si Kristo nandun na, kailan siya pinahiran? Before the foundation of the world daw pinatay na. Ilang beses siya pinatay? Isa lang eh. Ilang beses si Kristo pinahiran? Kailan? Mga kapatid, kailan? Sagutin niyo po. Oh, before the foundation of the world o Jordan River? So, sa akin, hindi ko pinapaliwanag yung Ama yung Kristo. Siguro sa inyo, pinapaliwanag nyo because the prophet says so. Pero, if the Bible is concerned, I go to the Bible per se. Walang Kristong Ama. Walang pinapahirang Diyos. Eh bakit sabi ni Brother Branham, God, the Anointed God. Mayroon, di ba kanina? Eh, si Brother Branham yun eh. Hindi ko, sabi ni Brother Daniel, hindi mo alam yung nasa isip ni Brother Branham. Eh, sino ka rin para sabihin na mali din yung interpretation ng iba, tapos yung sa'yo tama? Yung Bible na yung basihan. So kung lahat pwede mag-explain, magkuha ng verse nung sa quotation ni Brother Branham, tapos bawat isa pwede, eh ano na yung basihan? The Bible is concerned. Kung ano yung malinaw dito. Tingnan po, dalawa yung subject. The Spirit of God and the Spirit of Christ. Yes. Naghihiwalay ba yan? Yes. Naghihiwalay? O, yung binanggit na paunang salita ni Pastor Yuri kanina. Na sila ay maging isa. Gaya natin. O, balik nga natin yun, bro. Gaya natin na iisa, na sila naman ay maging isa sa atin. Ang linaw nun eh. So parang, kung ayaw mong tumaan si Kristo sa'yo, wala kang karapatang makiisa sa kanila. Eh ano ba yung pakikiisa? That's part revelation lang. O yung Espiritu ni Kristo tatahan mismo sa'yo. Biruin mo, yung Ama tumahan sa'yo, yung anak hindi. Special tayo niyan. Ito yung tanong. May indwelling ba sa Old Testament? Yes. Indwelling. What I said, indwelling. Yes. May nagdwell ba directly na tao na ang Ama, tinahanan, per se yung tao? Sino? Si David. Sabi David. Which was in them. Which was in them. The Spirit of Christ that was in them. Sabi ni Pastor Daniel, may theophany. Ang unang tinahanan ng Diyos, siyempre, yung angels. The theophanies. The burning bush, the prophets, the priests, ginamit ng Diyos. Hanggang, siyempre, yung judges, yung kings, they have the Spirit of God. Pero indwelling na katulad ni Kristo, walang
anyone. Kaya nga sabi ko sa inyo, si Enoch namatay eh. Pinatay nga. Bakit? Si Enoch ay ililigtas pa rin ni Kristo. Kasi kung hindi si Enoch ililigtas si Kristo, aba, mas matindi siya kay Kristo. Si Kristo nga namatay, si Enoch hindi. Kaya pinatay siya din ng Diyos. Tama yun. God killed His Son. Ang tindi, radical term yung sinasabi ni Brother Branham eh. God killed His Son. Ayaw maniwala. Tika, ang Diyos mamamatay tao. Bilang, ang Diyos pinapatay yung anak. Pambihirang Diyos yan. Sabi ni Brother George, na-mention ko na tayo George ha. Mahina yung Diyos nyo. Nagsisisi. Sino yung Diyos nagsisisi dito? God repented. Sabi na, parang may plan B daw ang Diyos, no? Parang mahina ba? Hindi ba siya omniscient? Oh, bakit hindi niya nakita? Dalawang perspective. Tapos nagsisi pa daw. Human perspective. Ay, iniiwanan ko yan. Mamaya share. Paalam po kayo mag-share. God killed His Son. Ay, si Enoch. Pinatay. Oh, parang special si Enoch ah. Sabi doon, God translated him. May tanong ako, yung body ba ni Enoch, yun din yung umakyat doon sa 6th dimension? O saan niya dinala yun? Saan ho dinala? Pinatay! Bakit? Wala na tayo doon kung bakit. Ba't mo tatanong sa akin? Saan ilalagay ng Diyos yung body na hindi pwedeng umakyat doon? Flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Oh. Ibig mo sabihin, yung body ni Enoch, special kaysa kay Kristo. Itinago, saan dinala? Paradise yung body na yon na 16 element na may kasalanan, born in sin. Sabi doon, for all have sinned and come short of the glory of God, not included si Enoch. Tama ba? Problema na. Sabi ng iba, lahat daw nagkasala. Si Enoch ba may kasalanan? Hindi siya included. Pag may kasalanan, mamamatay ba? Ay, linaw nito. Romans 3:23. Mga kapatid, kahit malayo si Pastor Yuri, Pastor Daniel, pagbigyan nyo na po ako. Ngayon lang ako nakapag-share eh. Konti lang. Tapos uuwi na kami. For all have sinned and come short of the glory of God. Lahat po yan. Kung si Enoch ay walang kasalanan, di siya, dapat siyang magiging tagapagligtas mo. For the wages, kung makasalanan si Enoch, anong kabayaran ng kasalanan niya? Ulitin ko, saan dinala ang katawan ni Enoch? Itinago, tinranslate daw. Kung tinranslate, anong body yung inakyat ni Enoch doon sa 6th dimension? Walang message si Brother Branham dyan. Basta ang sabi ni Brother Branham, God translated Enoch. Hindi rin alam ni Brother Branham yun. Mas magaling ka ba kay Brother Branham? Hindi ho. Hindi ko kiniklaim yun. Pero nakikita ko lang to. Sinare sa amin. Naintindihan ko din. Tapos sasabihin na naman, hindi ka message believer. Kasi hindi ka naniniwala puli kay Brother Branham. Ang bihira. Last na po ito. Brother Joshua, last na to, bro. Sa Matthew chapter 24, ito pa pala isang ebidensya ng hukom ministry. Sabi ng iba, aral ng tao daw to eh. Ito ebidensya ko mga kapatid. Sa Matthew 24:45, may dalawang klaseng alipin. Yung isa mabuti, yung isa masama. Yung mabuti, kaya niyang magpakain ng pagkaing napapanahon. Matthew 24:45. Who is then is a faithful and wise servant, whom his Lord hath made ruler over his
household. Bahay na naman. Huwag mo sabihin ang household of God ay yung church lang. Kasama yung bahay mo. Dapat ang bahay mo pinapakainan ng food in due season. Hindi basura, sabi ni Brother Francis. Anong basura yan? Worldliness. Sinong pasimuno? Sino ang pasimuno minsan sa bahay? Magulang mismo. Anak, buksan mo nga dun sa ano. Ma, bawal yan, sabi ni pastor ah. Wala naman siya eh. Basta ako lang, ako bahala. Oh. Basta gumagawa naman tayo, ano, okay lang yan, gawin mo. 46. Blessed is the servant whom his Lord, when he cometh, shall find so doing. Verse 47. Verily I say unto you, that he shall make him ruler over all his good. Yung mabuting alipin na yon, talagang pinapakain niya yung kanyang pamilya ng hindi bulok. Kailangan mga prutas at gulay. Samahan ng konting karne. Ano yan? Food in due season yan. Last na po ito, Pastor. Ito yung masamang alipin. Mga kapatid, kasama nung aliping mabuti, yung masama. Hello? Sangayon kayo? Hindi ko sinasabi, sa gitna ng end time message circle, meron na. Pero parang gano'n na nga. And shall begin to smite his fellow servants. Fellow, sige, yung servant ba? Kailangan paldo? Hindi masama yun. Kasi bibinigay mo naman yun eh. Pero hindi yan making money, business. Sabi ni Pastor Yuri kanina eh. Totoo po yun. Ang tunay na pastor, mayaman ba? Pwede rin, yumaman. Pwede rin, di ba? Fellow servants. Pag servants, hindi yan king. Hindi yan lords. Hello po, alam niyo ibig ko sabihin? Hindi yan tawag doon? Sabi niya dyan, and he shall begin to smite his fellow servant and to eat and drink with drunken. Yung masamang alipin, pinapalo niya yung mabuting alipin. Sinisiraan niya. Binubugbog niya. Minsan, ginagamit pang pulpito para bugbugin eh. Ngayon, pag nag-explain ka, ikaw pa'y masama eh. Hello, mga kapatid. Mayroon ba sa end time message yan? Ay, sus. Si Pastor Jerry naikot niya. Ako bahagya akong naikot. Eh, talagang paluan eh. Lalo na kung wala kang sasakyan. Subukan mo may sasakyan ka. Yung Pastor Yuri, nagko-commute lang yan. Saludo ko, Pastor eh. Nagko-commute lang. Pero nakakarating ng ministers meeting pag dito. Kahit dun sa Tanay, pupunta yan pag in-invite ko eh. Palawis, ang layo ng Apia, nakakarating si Pastor. Commute lang. Sabi ko, Pastor, commute ka lang. Oo. Parang nababurden kami. Siya lang, kaya niya. Tapos kami, nakamotor, nagreklamo pa. Nakakotse ka na nga. Ang layo naman nito. Ayaw pumunta dun sa ministers meeting. O ngayon, mga batid, ang tunay na fellow servant yan, hindi nangahampas ng kapwa niya manggagawa. Kahit pa hindi niya nasisilip yung nasisilip niya. Sabi ni Pastor Lito kanina, kahit hindi mo pa nakikita ng kapatid mo, hang lang muna. Huwag mong paluin. Yan si Pastor Perdi, Indian Message Believer. Bakit? Pinatayo yung mga youth niya doon sa pulpito. Discretion ko yun eh. Kung meron si Brother Barnum, conduct order doctrine sa church niya, meron din po ako. No? Sa church lang niya yun eh. Oh.
Kung hindi ko kinopya si Brother Barnum, teka, masisisi nyo ba ako? Ay, hindi yan message believer. Hindi ganyan ang kalakaran sa end time. Bakit? Anong kalakaran sa end time? Paramihan ng pera, paramihan ng member, paramihan na napapa-attend sa ministers meeting. Tapos pipicturan, dami naming attendees. Obvious po yan, mga kapatid. Pero yung tunay na manggagawa, hindi yun ang purpose. Ang tunay na manggagawa, minamahal niya yung kapwa niya manggagawa. Malasakit yan, bro. Naiintindihan kita. Dapat yung mga manggagawa, shoulder to shoulder eh. Walang ego pride yan. Walang jealousy dyan. Walang, yabang naman ito ni Pastor Jerry. Makapagsalita eh, kala mo. Diba, ginaganon si Pastor eh. Pagdating doon sa Hukom Ministry, bakit ikaw? Mga anak mo din ah. Diba, nasa si Nanay Balin. Ba't ikaw din? Ganyan ng eh. Hay nako mga kapatid, walang katapusan yan. Ang kailangan natin, yung dapat ka fellow servant mo talaga. Kahit hindi man po tayo nagkikita, madalas, mahal nyo pa rin ng isa't isa. Eh malalaman mo, sabi ni Tatay George, kita-kits sa finals. Parang gustong sabihin ni Tatay George, tandaan mo, pag hindi ka na-rapture, bahala ka, ako ang susumpa sa iyo doon. Kasi siguraduhin mo yung Hukom Ministry mo na yan, ha? So, parang gusto sabihin sa akin. Nagkita kami, nagpagawa ko kay Tatay Mio ng yung speaker namin. Siguraduhin mo yung hawak mong aral, ha? Pagdating sa final, pag hindi kita nakita doon, sigurado ako magja-judge sa'yo doon sa Lake of Fire, eh. Sabi ko, parang Ganon kami mag-sharing ni Pastor George, pero mahal na mahal yung kapatid. Kasi since 1999, kasama ko na po yan dito sa Manalite, hindi pa ganito ito. And sana, happy anniversary sa kapwa ko mga manggagawa dito. Alam niyo po, napakasaya ko kasi nung nag-send si Pastor Magellan ng ito na yung naantay ko. Sabi ko, kaya? Hindi kaya ako umaten. Magpakipot. Kunyari lang, no? Pero gustong-gusto na namin umaten. Excited si Sister nung na-traffic. Tika, liko tayo dun sa kabila. Doon tayo duman para mabilis. Gusto namin maabutan yung gawain. Makapagpuri, makapagsamba, makasama po kayo. Hindi pa kami, hindi kami nananghalian. Sabi niya, wala nang luto. Bakit walang lulutuin? Walang lulutuin. Dumiretso na kami dito. Mga batid, overwhelming joy na gusto ko kayong makita ang lahat. Pastor Yuri, Pastor Roland, yung taga San Pablo, sila Sister Alice, sila Brother Ruel. Kikita ko si Brother Ruel tumatayo dito. Sabi ko, Lord, sana maging pastor si Brother Ruel. At yung mga manggagawa, Buddy Enoch, mahuhuli ka. Ikaw ang maiiwan. Sige. Pastor Daniel, kahit malayo, nagpunta sila dito. Sila Pastor Romy, sila Pastor Lito, lahat po ng mga manggagawa dito. Salamat po sa Panginoon at binigyan ako ng chance. Sama nyo kami na prayer. Sana may bumisita doon sa November 13, pupunta po kami ng Bacolod. Uwi kami ang pamilya ko. 2 weeks kami doon. Sana may magmalasakit pumunta ng Tanay. Then after that, by November katapusan or mga December, magbi-ministers meeting po ako doon. Ilabas nyo na yung mga bakbakan na tayo. O kahit magdamag doon, pwede. Maganda naman po, pwede kayo matulog. So, yun lang at salamat sa Panginoon. Pastor Magellan, Pastor Lito, Pastor Padon, Pastor Jerry, Pastor Roland, Pastor Narding, ano pa ba? Pastor Yuri, Pastor Ricky, Pastor Romy, Pastor Daniel, Pastor Jake. Sino pang pastor? Wala na. Baka magtampo kayo, ha? Pastor, yun, happy anniversary. Masama ba yung anniversary? Sabi ng end time, wala dapat ganyan, Thanksgiving. Parang ganun din, no? Masyadong maano sa term, Legalismo.
thanksgiving sa Panginoon. Tama si Pastor Brother Francis, dumaan sa butas ng karayom ang church na ito. Kung hindi ito sa Diyos, sigurado wala na po yung gawain. Salamat sa Panginoon. To God be the glory po lahat yun. Mauna na po kami lahat ha. Kasi kailangan po namin umuwi. God bless po sa inyo. Amen. Praise God. Salamat, Pastor Perdi.